Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaral Vision Network, ako po si Angel Malikdan at ito po ang TVNet Weekend Report. Ika-6 sa buwan ng Hunyo taong 2026. At sa ulo ng ating mga balita, DepEd Calapan City, formal na inilunsad ang Brigada Eskwela 2026. False killer whale muling napadpad sa baybayin ng lungsod. Patuloy itong binibigyan ng agarang medikal na atensyon. At Governor Dolor inilahad sa SP ang power crisis na nararanasan ng lalawigan. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaral Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita, umarap si Oriental Mindoro Governor Homerlito Bons Dolor sa ika-44 na regular session ng Sangguniang Panlalawigan noong Hunyo 1, 2026 upang ilahad ang kasalukuyang kalagayan ng supply ng kuryente sa lalawigan at tugunan ang mga pangamba ng publiko kaugnay ng sunod-sunod na rotational brownouts na nararanasan sa iba't ibang bayan at lungsod ng Oriental Mindoro. Humarap si Oriental Mindoro Governor Homerlito Bons Dolor sa ika-44 na regular na sesyon ng Sangguniang Panlalawigan nakaraang 1 ng Hunyo upang ilahad ng kasalukuyang kalagayan ng supply ng kuryente sa lalawigan at tugunan ang mga pangamba ng publiko kaugnay sa sunod-sunod na rotational brownouts na nararanasan sa iba't ibang bayan at lungsod ng lalawigan. To find long-term solution to the power problem of Oriental Mindoro, paulit-ulit na binabanggit sa audit ng national government sa pamamagitan ng Department of Energy, ang problema ay tatlo: generation, distribution, and management. Tatlong paulit-ulit. There was a change of management. There were new sets of power supply contracts, but distribution lines remain a problem. Kaya Mr. Chairman, ang focus ni Governor Bons after 2022 is to find solution to these long-standing problems: generation and transmission. Sa kabila nito, tiniyak ng gobernador na may hakbang na aniyang isinasagawa upang tugunan ang problema. Kabilang dito ang pagpasok ng mga bagong power generation facilities. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, may mga planta na kasulukuyang naghihintay ng mga kinakailangang permit at transmission connections bago makapaghatid ng karagdagang supply ng kuryente sa mga consumer. Binanggit din ni Governor Dolor ang Mindoro Interconnection Project, isang malaking proyektong pang-infrastruktura na mag-uugnay sa electrical grid ng Mindoro sa pambansang transmission network. Kapag naisakatuparan, magbibigay ito aniya ng kakayahan sa lalawigan na kumuha ng karagdagang supply mula sa Luzon at Visayas sa panahon ng kakulangan at makapagbenta naman ng sobrang enerhiya kapag may sapat na produksyon. Sa huli, hiniling ng gobernador ang suporta ng Sangguniang Panlalawigan sa pamamagitan ng pagbabalangkas ng ilang resolusyon at suporta upang isulong ang kanyang mga binanggit na solusyon. I am requesting the Sangguniang Panlalawigan to pass a resolution declaring a state of power crisis in the province of Oriental Mindoro. Subsequently, 3 more resolutions to follow. First, declaring a state of power in the province of Oriental Mindoro in recognition of the continuing and severe impact of the prevailing power supply situation in the province and its inhabitants. Second, a resolution calling upon the Department of Energy, the Energy Regulatory Commission, the National Electrification Administration, or MECO, IPPs, power suppliers, and other concerned entities to immediately undertake all lawful and necessary measures to stabilize, augment, and ensure the reliability and resiliency of the province's power supply, including the establishment and maintenance of adequate reserve power, replacement power arrangements, battery energy storage systems, fuel reserves,
fuel storage facilities, and other appropriate contingency mechanisms designed to minimize power supply disruptions. And lastly, on this item, a resolution urging the concerned national government agencies or MECO, IPPs, power suppliers, and other stakeholders to expedite the implementation of power generation, transmission, dispatch, reserve power, battery energy storage, full fuel storage, and other energy-related projects necessary to improve the long-term stability, resiliency, and adequacy of power supply in Oriental Mindoro. Samantala, nagpatupad ang pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro ng karagdagang mga hakbang upang makatulong sa pagresolba ng nararanasang kakulangan sa supply ng kuryente, kabilang narito ang pansamantalang pagpapatigil ng operasyonal ng ilang pasilidad. Nagpatupad ang pamahalaang panlalawigan ng mga hakbang upang makatulong sa pagresolba na nararanasang kakulangan sa supply ng kuryente. Kabilang na dito ang pansamantalang pagpapatigil ng operasyon ng ilang pasilidad. Itong ipinahayag ni Governor Yumarito Pons Tulor matapos siyang humarap sa ika-44 na regular na sesyon ng Sangguniang Panlalawigan upang maglatag ng mga konkretong hakbang at komprehensibong solusyon kaugnay ng patuloy na rotation ng brownout sa Oriental Mindoro. Ayon sa gobernador, layunin ng mahakbang na makatulong sa pagbawas ng konsumo ng kuryente habang patuloy na hinahanap ang mga pangmatagalang solusyon sa kakulangan sa supply sa lalawigan. Bilang bahagi ng pagtitipid sa enerhiya, pansamantalang ititigil ng pamahalaang panlalawigan ng operasyon ng mga sumusunod na pasilidad. Fontana del Gobernador sa bayan ng Pinamalayan, Plaza del Gobernador sa Calapan City, Oriental Mindoro Heritage Museum sa Calapan City, Oriental Mindoro Cultural and Heritage Center sa Mansalay, Sentrong Pangkabataan sa lungsod ng Calapan. Ayon sa gobernador, ang hakbang ay bahagi ng pangunguna ng pamahalaan sa pagpapakita ng responsableng paggamit ng enerhiya sa panahon ng kakulangan sa supply ng kuryente. Binigyan din niya na mahalaga ang pagtutulungan ng lahat ng sektor upang mabawasan ang epekto ng kakulangan sa supply at mapanatili ang maayos na serbisyo para sa mga mamamayan ng Oriental Mindoro habang isinasakatuparan ang mga pangmatagalang solusyon sa sektor ng enerhiya. Kung tayo mismo sa pamahalaan, ang unang magbabawas, ibibigay na natin itong supply na ito sa mga mamamayan, palagi ko'y makakatulong. Kaya effective today, I am ordering the temporary closure of the following. Simula po ngayong araw na ito, isasarang pansamantala ang operasyon ng mga malalaking pasilidad ng pamahalaang panlalawigan para makatulong makapag-ipon ng kuryenteng magagamit ng mga bahay-bahay. Isasara ang Fontana del Gobernador simula sa araw na ito, ang Plaza del Gobernador, ang Oriental Mindoro Heritage Museum, ang Oriental Mindoro Cultural and Heritage Center, at ang Sentrong Pangkabataan. Maliban dito, Mr. Presiding Officer, mag-a-identify pa po kami ng mga facilities na pwede pang isara pansamantala habang hindi pa po dumadating ang additional 10 megawatt nakakabit sa NPC line upon the approval of the National Power Corporation and Transco, at yung 14 megawatt ayon naman sa magiging aksyon ng Energy Regulatory Commission. Formal nang inilunsod ng Schools Division Office o SDO ng Calapan City ang Brigada Eskwela 2026 noong Hunyo 1 bilang paghahanda sa pagbubukas ng taong panuruan 2026 to 2027 at pagpapakita ng patuloy na diwa ng bayanihan sa komunidad. Formal nang inilusad ng Schools Division Office, Calapan City ang Brigada Eskwela 2026 1 ng Hunyo bilang paghahanda sa pagbubukas ng taong panuruan 2026 to 2027 at pagpapakita ng patuloy na diwa ng bayanihan sa komunidad. Pinangunahan ng DepEd Calapan City ang programa na dinaluhan ng mga guro, magulang, voluntaryo, opisyal ng pamahalaan at iba't ibang katuwang na organisasyon na nagkaisa upang suportahan ang mga paaralan at mag-aaral sa lungsod. Tampok sa paglulunsad ngayong taon ang pagpapalakas ng volunteerism, pakikipagkapwa at pakikipagtulungan ng iba't ibang sektor para sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon.
Naging sentro ng kick-off activity ang bagong tatag na Vicente and Astronica Guzar sa Malan National High School sa Barangay Baruyan. Ayon sa DepEd, sumisimbolo ang paaralan sa pag-asa, katatagan at sama-samang adikain ng komunidad na makapagbigay ng dekalidad at mas madaling maabot na edukasyon para sa mga kabataan ng Calapan City. Isa sa mga pangunahing bahagi ng programa ang seremonyal na pagtanggap ng mga donasyon at pangakong suporta mula sa mga stakeholder, pribadong sektor, civic organizations at iba pang lokal na katuwang. Kabilang sa mga ipinagkaloob ang mga school supplies, kagamitang panturo, muebles at iba pang kagamitan para sa paaralan. Ipinakita ng mga donasyong ito ang matibay na paniniwala na higit na umuunlad ang edukasyon kapag nagkakaisa ang buong komunidad. Naging makabuluhan din ang isinagawang groundbreaking ceremony para sa mga susunod na infrastruktura ng paaralan. Dumalo dito sina Vice Mayor Bim Ignacio, mga konsehal ng lungsod ng Calapan at mga opisyal ng SDO Calapan City. Ang seremonya ay nagsilbing simbolo ng pangmatagalang pamumuhunan para sa kaligtasan, kapakanan at kinabukasan ng mga mag-aaral na magiging bahagi ng nasabing paaralan. Kasabay nito, nagsimula rin ang Brigada Eskwela sa lahat ng pampublikong elementarya at sekundaryang paaralan sa Calapan City at magpapatuloy hanggang June 5, 2026. Nakiisa ang mga guro, magulang, mag-aaral, alumni at mga voluntaryo sa mga gawaing paglilinis, pagkukumpuni, paghahalaman at iba pang maintenance activities upang matiyak ang maayos at ligtas na kapaligiran sa pag-aaral sa pagbubukas ng klase. Sa pangunguna ni Schools Division Superintendent Susana Bautista, katuwang sina Assistant Schools Division Superintendent Marites Perez, SGOD Chief Alan Paigaw at CID Chief Joey Gutierrez, patuloy na hinihikayat ng DepEd Calapan City ang mas maraming individual, organisasyon at institusyon na makilahok sa Brigada Eskwela. Kasabay ng nalalapit na pagbubukas ng school year 2026 to 2027, namahagi ng libreng school supplies ang Saclaw Foundation Incorporation sa ilang pampublikong paaralan sa iba't ibang bayan at lungsod ng lalawigan. Layunin nito na matulungan ang mga magulang ng mga mag-aaral na matustusan ang pangangailangan nila sa paaralan. Nagsimula na maghandog ng libreng school supplies ang Saclaw Foundation Incorporation sa 21 paaralan sa lalawigan. Sinimula ng pamamahagi na karang 30 ng Mayo na magtatapos hanggang 11 ng Hunyo para sa kanilang taunang programa na Balik Eskwela na binigyan temang sa SFI May Pag-asa ang Buhay, SFI Aangat ang Buhay. Ang Saclaw Foundation ay isang non-government organization na ang adikain ay maghatid ng serbisyong pang-ekonomiya upang mapaunlad ang buhay ng mga mamamayan at matugunan ang kahirapan. Ayon kay SFI Calapan Branch Manager Jason Sobrimonte, pag-asa at oportunidad ang layo nila para sa mga mamamayan. Oportunidad na makapagtrabaho para umunlad ang kabuhayan. Anila bukod dito, ang edukasyon ay isa sa kanilang pinagtutuunan kung kaya't di nila kinakaligtaan ang pagsasagawa ng Balik Eskwela program kung saan ay namamahagi ang grupo ng libreng school supplies at sa taong ito tinatayang nasa 900 mag-aaral ang nabiyayaan. Kabilang sa mga bayan na naging benepisyaryo ng programa ay ang Bako, Nauhan at ang lungsod ng Calapan. Buong pasasalamat naman tinanggap ng mga estudyante, magulang, gayon din ng mga guro at barangay officials ang munting tulong na ito mula sa nasabing foundation. Mensahe nila sa mga batang naging benepisyaryo ng programa na maging inspirasyon sa kanila ang tulong na ito mula sa Saclaw Foundation. Dagdag pa nila na handa ang Saclaw na maging katuwang nila sa pagtupad ng kanilang mga pangarap. Magbabalik po ang TVNet News Time makalipas ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013.
At ayon dito, bawal makitabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpatuloy ng ating mga balita, isang residential fire incident ang naganap sa Sitio Sentro, Barangay Kamansihan, Calapan City nitong Hunyo 2, 2026 na nagresulta sa pagkasunog ng isang bahay at pagkakasugat ng isang individual. Isang residential fire incident ang naganap sa Sitio Sentro, Barangay Kamansihan, lungsod ng Calapan, 2 ng Hunyo na nagresulta sa pagkasunog ng isang bahay at pagkakasugat ng isang individual. Ayon sa ulat ng Calapan City Fire Station, natanggap ang tawag ukol sa sunog hapon ng nabanggit na petsa na agad na ipadala ang mga responding tauhan makalipas lamang matanggap ang report. Ang nasunog na istruktura ay tinatayang may lawak na 75 na metro kwadrado, ang bahay na tuluyang napinsala ng apoy. 2 individual mula sa isang pamilya ang naapektuhan ng insidente. Ganap na alas 3:53 ng hapon nang idineklara ng under control ang sunog. Ganap naman itong naapula alas 4 ng hapon. Sa tala ng otoridad, isang individual ang nasugatan sa insidente. Isang estudyante at agad na isinugod sa pinakamalapit na pagamutan. Patuloy pang isinasagawa ng Bureau of Fire Protection ng investigasyon upang matukoy ang sanhi ng sunog at ang kabuang halaga ng mga ari-ariang napinsala. Samantala, ayon naman sa ilang residente, nakarinig sila ng malakas na pagsabog hanggang sa makita na lamang nila na nagliliyab ang nasabing bahay. Muling pinalalahanan naman ng BFP ang publiko na maging mapagmatsyag sa mga posibleng sanhi ng sunog sa kanilang tahanan at tiyaking ligtas ang paggamit ng kuryente at iba pang kagamitan na maaaring pagmula ng apoy upang maiwasan ang kaparehong insidente. Samantala, patuloy na binibigyan ng agarang pangangalaga ng mga otoridad ng isang babaeng false killer whale o may scientific name na Sudorca crassidens matapos itong muling ma-stranded sa dalampasigan ng Barangay Balete, Calapan City sa ika-6 na pagkakataon. Patuloy na binibigyan ng agarang pangangalaga ng mga otoridad ang isang babaeng false killer whale o Sudorca crassidens matapos itong muling ma-strand sa dalampasigan ng Barangay Balete, Calapan City sa ika-6 na pagkakataon. Ayon sa ulat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Mimaropa, ang nasabing marine mammal ay may habang 2.57 na metro at tinatayang may timbang na nasa 300 hanggang 400 kilos. Natagpuan itong buhay, ngunit nagpapakita ng mga senyales ng panghihina, mababang antas ng pagtugon sa paligid at mga sugat sa bahagi ng tiyan at iba pang katawan na hinihinalang dulot ng trauma. Agad na nagsagawa ng rescue at rehabilitation efforts ang BFAR Mimaropa, katuwang ang Calapan City Fisheries Management Office, Philippine Coast Guard, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Bantay Dagat at Provincial Veterinary Office upang matiyak ang kalagayan ng balyena. Sa kasalukuyan, isinasa ilalim ito sa 24 oras na pagmomonitor, assisted feeding at hydration therapy. Kumuha na rin ng blood samples ang mga veterinaryo at eksperto para sa mga kinakailangang pagsusuri upang matukoy ang sanhi ng patuloy nitong panghihina at paulit-ulit na pag-strand. Bilang bahagi ng pangangalaga, nagtayo rin ang mga responder ng pansamantalang silungan upang maprotektahan ang marine mammal laban sa matinding init at
at iba pang environmental stress habang patuloy itong inoobserbahan. Nananawagan naman ang BFAR sa publiko na agad iulatan ng mga insidente ng marine mammal stranding upang mabigyan ng mabilis at teknikal na tugon at wastong paghawak sa mga apektadong hayop. Ayon sa ahensya, mahalaga ang maakap na pag-uulat upang mapataas ang posibilidad ng matagumpay na rehabilitasyon pagbabalik sa natural nitong tirahan. Pinaalalahanan din ng BFAR na ang mga marine mammal ay kabilang sa mga mahigpit na pinoprotektahang species sa ilalim ng Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora at ng Philippine Fisheries Code o Republic Act No. 8550 na inamyendahan ng Republic Act No. 10654. Sa ilalim ng Section 102 ng batas, ipinagbabawal ang panghuhuli, pagkuha, pagbenta, pagbili, pagmamayari, pagdala, pagluwas o pagdadala ng mga bihira, nanganganib at protektadong uri ng hayop sa karagatan. Ang sinumang lalabag ay maaaring pagmultahin na 5 beses na halaga ng naturang species mula sa 500,000 pesos hanggang 5 million pesos alinman ang mas mataas. Patuloy namang hinihikayat ng BFAR at iba pang kinauukulang ahensya ang pakikiisa ng publiko sa pangangalaga ng yaman dagat at mga marine wildlife sa pamamagitan ng agarang pag-uulat ng mga insidente at pag-strand at iba pang banta sa kanilang kaligtasan. Samantala, isang mahalagang hakbang tungo sa digitalisasyon ng mga serbisyo ng pamahalaan ang isinagawa ng pamahalaang lungsod ng Calapan matapos formal na lagdaan ng isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng City Government at GCash, ika-1 ng Hunyo. Ang kabuang detalye sa ulat na ito. Isang mahalagang hakbang tungo sa digitalisasyon ng mga serbisyo ng pamahalaan ay isinagawa ng pamahalaang lungsod ng Calapan matapos formal na lagdaan ang isang Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng lungsod ng Calapan at GCash nakaraang 1 ng Hunyo. Nilagdaan ng kasunduan ni Mayor Doyle Liachon, Management Information Systems Officer in Charge Engineer Alvin de Guzman at City Government Consultant on Tourism Initiatives Joseph Isla kasama si Cleo Santos, Vice President for Government Partnerships ng GCash. Sinaksihan din ang seremonya ng mga miyembro ng ika-10 Sangguniang Panlungsod sa pangunguna ni Vice Mayor Bim Ignacio. Sa ilalim ng kasunduan, maaari nang gamitin ng mga residente ang GCash application para sa pagbabayad ng ilang serbisyo ng pamahalaang lungsod sa pamamagitan ng bills payment at scan-to-pay features. Inaasahang mababawasan nito ang oras ng paghihintay sa mga tanggapan, mapapadali ang proseso ng pagbabayad at higit na mapapalakas ang seguridad ng mga transaksyong pinansyal. Ayon kay Mayor Liachon, bahagi ang programa ng patuloy na digital transformation na lungsod na naglalayong gawing mas mabilis, mas epesyente at mas maginhawa ang paghahatid ng serbisyo publiko sa mga mamamayan. Bukod sa cashless payment system, nakapaloob din sa kasunduan ng isang financial disbursement assistance component na gagamit ng higit kumulang 30,000 Visa cards upang mapabilis ang pamamahagi ng iba't ibang uri ng ayuda at benepisyong ipinagkakaloob ng lokal na pamahalaan sa mga kwalipikadong residente. Ayon sa mga opisyal, makatutulong ang sistemang ito upang maging mas organisado, transparent at ligtas ang distribusyon ng mga ayuda. Mababawasan din ang mga pagkaantala sa pagproseso ng mga benepisyo dahil hindi nakakailanganin ang tradisyonal na cash payout sa maraming pagkakataon. Kasabay nito, naglagay rin ng pamahalaang lungsod ng Calapan ng GCash Helpdesk sa City Hall upang gabayan ng mga mamamayan, partikular ang mga hindi pa sanay sa paggamit ng digital payment platforms. Layunin nitong matiyak na maging inklusibong implementasyon ng programa at walang sektor ng komunidad ang maiiwanan sa paglipat tungo sa cashless transactions. Ang naturang kasunduan ay bahagi na mas pinalawak na adhikain ng lungsod na gawing makabago ang sistema ng pamamahala at publikong serbisyo sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya. Inaasahan na sa mga susunod na taon ay mas marami pang serbisyo ng lokal na pamahalaan ang maisasama sa digital platforms upang higit na mapahusay ang karanasan ng mga mamamayan sa pagkuha ng mga serbisyo mula sa kanilang pamahalaan. Sa pamamagitan ng pakikipagtuwang sa GCash, umaasa ang pamahalaang lungsod ng Calapan na makapagbibigay ito ng mas mabilis,
mas ligtas at mas epesyenteng serbisyo sa publiko habang nakikiayon sa patuloy na pag-usbong ng digital economy sa bansa. Iba pa mga balita sa aming pong pagbabalik. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Isang makulay at makabuluhang grand graduation ceremony ang isinagawa para sa mga kalahok ng MBS Sports Clinic, Music and Arts Workshop bilang pagkilala sa kanilang sipag, dedikasyon, talento at mga natamong kasanayan sa larangan ng sports, musika at sining. Balikan natin ang mga naging kaganapan. Isang makulay at makabuluhang grand graduation ceremony ang isinagawa para sa mga kalahok ng MBS Sports Clinic, Music and Arts Workshop bilang pagkilala sa kanilang sipag, dedikasyon, talento at mga natamong kasanayan sa larangan ng sports, musika at sining. Dumalo sa programa ang mga magulang, guro, coaches, trainers at mga opisyal ng lungsod upang saksihan ang pagtatapos sa mga kabataang Kalapeño na matagumpay na nakakumpleto ng iba't ibang pagsasanay at workshop. Tampok sa seremonya ang pagbibigay pugay sa mga kabataang nagpapakita ng kahusayan, disiplina at determinasyon sa buong panahon ng kanilang pagsasanay. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahalagang mabigyan ng pagkakataon ng mga kabataan na mahasa hindi lamang sa akademiko kundi maging sa sports, musika at sining upang lalo nilang mapaunlad ang kanilang talento, tiwala sa sarili at kakayahang makibahagi sa pag-unlad ng komunidad. And first and foremost, ay binabati ko lahat ng mga magulang. Thank you for entrusting your kids and your children sa mga coaches and trainers and of course sa City Government of Calapan. Pangalawa, ito ay pagkakataon na sa murang edad ay matuto na yung ating mga kabataan kung saan nyo ba talaga gusto dalhin yung inyong mga anak. Isang makabuluhan na panahon para ating linangin ang kagalingan ng mga batang Kalapeño. At pangatlo ay sana mas marami pang gumaling na mga bata dito. Pinalawak natin, hindi lang sa sports, kundi ganun din sa
sa music at saka sa arts. Ang layunin po ay gawin nating well-rounded ang ating mga kabataan, hindi lang sa academics, kundi pati sa mga extracurricular activities. I just hope that you will be there to continue to guide your children, and we assure you that under the Sports and Development Office, sa pangunan ni Marvin, kami po sa pamahalaan lungsod ng Calapan will always be here para gampanan ang pagpapayabong at pagpaunlad ng ating mga kabataan. Sa pagtatapos ng programa, ginawaran ng mga sertipiko at pagkilala ang mga kalahok bilang simbolo ng kanilang mga natutunan at tagumpay. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga magulang at kabataan sa mga oportunidad na ibinigay ng lungsod na nagsilbing daan upang higit nilang malinang ang kanilang mga kakayahan. Ipinakita ng matagumpay na pagtatapos ng MBS Sports Clinic Music and Arts Workshop ang patuloy na pagsisikap ng pamahalang lungsod ng Calapan na mamuhunan sa kapakanan at kinabukasan ng kabataan bilang mahalagang pundasyon ng isang maunlad at progresibong pamayanan. Matagumpay na isinagawa ang inaugurasyon ng proyektong Daloy ng Pag-asa, Kalusugan at Kaunlaran alay sa Mangyan. Isang Rotary Global Grant Initiative na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mga katutubong mangyan ng alangan sa bayan ng Bako. Matagumpay na isinagawa ang inaugurasyon ng proyektong Daloy ng Pag-asa, Kalusugan at Kaunlaran alay sa Mangyan. Isang Rotary Global Grant Initiative na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mga katutubong mangyang alangan sa bayan ng Bako. Ang proyekto ay pinangunahan ng Rotary Club of San Mateo Highlands at Rotary Club of Washington Angel sa pakikipagtulungan ng Rotary District 3800 at Rotary District 3715 ng South Korea. Bahagi ito ng isang international humanitarian project na nakatuon sa pagpapabuti ng kalusugan, sanitasyon at kabuhayan ng mga benepisyaryo sa komunidad. We had a chance to visit po the community, the Kamangyan community, last 2024 pa. So we conducted a project there, livelihood project, and also do some humanitarian services. So after that, we observed ano yung kalagayan nila. So nakita po namin na may problema sila sa tubig. We decided to apply a global grant application for them. So we visited once again last year, July, to check the area. And after visiting again the community, hindi lang yung tubig yung nakita namin problema. Marami pa kaming nasaksihan. Nakita namin na yung mga elders, yung mga bata, dumudumi sila sa mga kubling lugar nung community. And na-observe namin, hindi na pala functioning yung makeshift nilang CR. So kasama po dun sa aming proposal na ginawa before na dapat water distribution lang, we decided baka pwedeng isama na natin yung comfort room. Wala rin silang hugasan ng kamay. So we decided, sige, lagyan na rin natin ng hand washing sanitation. Isinagawa ang inaugurasyon sa Barangay Mayabig, Bako, kung saan tinatayang mahigit sa 150 kabahayan ng mga katutubong mangyang alangan ang direktang nakinabang sa nasabing proyekto. Kabilang sa mga itinataguyod ng programa ang mga pasilidad at kagamitang makatutulong sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga residente, lalo na sa aspeto ng kalusugan at kalinisan. Dumalo rin sa programa si Hardworking District Governor ng Rotary District 3800, Gina Sanchez, kasama ang mga opisyal, miyembro at mga katuwang na organisasyon na sumusuporta sa implementasyon ng proyekto. Naging bahagi rin ang Rotary Club of Downtown Calapan o RCDC sa matagumpay na pagsasagawa ng aktibidad. Ngayon may isang humingi ng tulong sa atin sa pamumuno ng aming President Jesse Penny. Humingi ng tulong ang San Mateo Highland na kung saan sister club nila ang isang grupo sa Korea at nagkaroon sila ng tinatawag na global grant na kung saan ang global grant ay ibinigay sa Mayabig, Bako. Ang project na ito ay yung tinatawag na water distribution support sa mga mangyan
napakagandang proyekto. Nagkataon sa 3 club dito sa Calapan, ang Rotary Club of Downtown Calapan sa pamumuno ng aming president sa ngayon na si President Jesse Penny ay kinatawan namin ang aktibidad kahapon hanggang ngayon at nakakatuwa, napaka-overwhelmed ng kanilang pagpasalamat dahil sa pagtanggap natin sa kanila. Tumulong ang ICDC sa mga pangangailangan logistikal kabilang ang transportasyon at iba pang suporta para sa mga bisita at katuwang ng proyekto. Bilang bahagi ng pagtanggap sa mga panauhin, naghandog rin ng ICDC ng pagkain at iba pang serbisyo para sa mga dumalo sa programa. Kinatawa naman ni incoming President Samuel Gayeta ang club sa ngalan ni hardworking President Jesse Pine kasama iba pang opisyal at miyembro ng samahan. Ayon sa mga opisyal ng ICDC, ikinararangal ng kanilang organisasyon ang mabigyan ng pagkakataong makatulong sa isang proyektong may malaking pakinabang sa mga katutubong pamayanan ng Oriental Mindoro. Higit pa sa naibigay na suporta, itinuturing nilang mahalagang bunga na pakikipagtulungan ang nabuo at lalong pinagtibay na pagkakaibigan at samahan sa pagitan ng mga Rotary Clubs mula sa Pilipinas at South Korea. Ipinakita ng proyektong daloy ng pag-asa, kalusugan at kaunlaran alay sa mangyan ang kapangyarihan ng pandaigdigang pagtutulungan at volunteerismo sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga komunidad. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng mga Rotary Clubs at mga katuwang na organisasyon, patuloy na naihahatid ang mga programang nagbibigay ng pag-asa, mas mabuting kalusugan at mas maliwanag na kinabukasan para sa mga katutubong mangyan ng Oriental Mindoro. Andito po kami ngayon sa Oriental Mindoro kasi nag-inaugurate po kami kahapon ng ating WASH project, Water and Sanitation and Health Project. So ito po ay ginanap sa kahapon ng alas 12, tanghaling tapat actually kasi nanggaling pa yung mga guests natin sa Manila, Actually may mga kasamahan tayo from Korea, yung aming sister club na ang Washung Angels from South Korea na kasama namin para sa project na to. Ito po ay isang global grant, So inapprove ito ng ating Rotary International. So malaking project considering na international funded to, through the Rotary Club of Washung Angels. Sila po yung ating partner na nag-provide ng funds for this. Of course, counterpart yung Rotary Club namin na nag-apply for this. So, significant sa project kasi malaking bagay ito sa ating mga Mangyan tribe, dahil actually, pangalawang project na namin ito sa kanilang area. Diyan sa Baco, Sitio, Balikat, Barangay Mayabig, Baco, Oriental Mindoro po in location. So ano po ito, Wash area, water, mayroong water facilities. So nag-put up po tayo ng mga gripo, doon sa mga areas na malapit sa bahay ng mga tribes people. At saka mayroong area for hand washing, at saan sila kukuha ng tubig na pang-inom kasi pwedeng mainom ho basta lalagyan lang ho ng aquatabs. So we also provided aquatabs para ma-purify ho yung water so that maging potable ho yun. Kasi yun yung problema nila dyan, bago kasi ma-approve yan, require kami ipatesting yung water. So nakita talaga na hindi siya fit or hindi siya potable hindi siya fit for drinking. So, kailangan may parang intervention na mangyari para ma-purify yun at maging potable. So, ginawa namin yun. Actually, ito ay sa pakikipagtulungan din ng aming architect. Taga dito sa inyo. So, actually, namit lang namin siya sa online, So nagkaroon ng pagbibid doon sa project, siya yung kinuha namin. Sa gitna ng pagharap ng bansa sa pandaigdigang krisis at pang-ekonomiya, hindi natitinag ang sangguniang barangay ng Calero sa pamamagitan ni Kagawad June at Kagawad Ivy ng kanilang layuning matulungan ang kanilang mga kabarangay na magkaroon ng dagdag na kaalaman at kakayahang pagkakitaan.
Sa gitna ng patuloy ng pagharap ng bansa sa pandaigdig ng krisis pang-ekonomiya, hindi natitinag ang sangguniang barangay ng Calero sa pamamagitan ni Kagawad Shun at Ivy sa kanilang layunin na matulungan ang kanilang mga kabarangay na magkaroon ng dagdag na kaalaman at kakayahang pagkakakitaan. Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagsasagawa ng Livelihood Enhancement Program, binigyan tuon ng 2 opisyal ang pagpapalawak ng kasanayan ng mga mamamayan, lalo na ng mga kababaihang kabilang sa samahan ng tinig ng kababaihan sa pangunguna ng kanilang Pangulo na si Jenita Romero. Layunin ng programa na mabigyan sila ng oportunidad na magkaroon ng sariling pagkakakitaan at mapalakas ang kanilang kakayahang makatulong sa kanilang pamilya sa araw-araw. Kabilang sa mga matagumpay na naisagawang pagsasanay ang salted egg making at iba't ibang baking skills tulad ng paggawa ng yema cake, banana cake, chocolate cake, special crinkles at creamy pastillas. Sa bawat pagsasanay ay aktibong nakikilahok ang mga miyembro ng samahan na nagpapakita ng kanilang determinasyon na matuto at umangat sa buhay sa kabila ng mga hamon ng panahon. Tinatayang na sa 40 individual ang nakinabang sa isinagawang serye ng livelihood training skills na nagbigay ng dagdag kaalaman at oportunidad para sa mga residente ng Barangay Calero. Ayon sa 2 kagawad, mahalagang mabigyan ng sapat na kaalaman at kasanayan ang mga kababaihan upang magkaroon sila ng kumpiyansa at kakayahang magsimula ng maliit na negosyo o pagkakakitaan mula mismo sa kanilang mga tahanan. Lubos naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo sa mga programang patuloy na ipinagkakaloob sa kanilang samahan sapagkat malaki umano na itutulong nito upang mapalawak ang kanilang kaalaman lalo na ng mga kababaihan at mabigyan sila ng pag-asa para sa mas maayos na kinabukasan. Patuloy naman ang panawagan ng mga opisyal ng barangay na suportahan ang mga programang pangkabuhayan na naglalayong magbigay ng oportunidad, pag-asa at dagdag kita para sa bawat pamilya ng Barangay Calero. Nagsagawa ng isang payak ngunit makabuluhang tapusan ng mga residente ng Bayanihan Village sa Barangay Lalud sa lungsod ng Calapan bilang pagtatapos ng pagdaraos ng Flores de Mayo ngayong taon. Nagsagawa ng isang payak ngunit makabuluhang tapusan ang mga residente ng Bayanihan Village sa Barangay Lalod sa lungsod ng Calapan bilang pagtatapos ng pagdaraos ng Flores de Mayo ngayong taon. Sinimula ng programa sa pamamagitan ng isang simpleng prosesyon o paglilibot sa ilang bahagi ng komunidad bilang pagpapakita ng pananampalataya at pagkakaisa ng mga residente. Matapos ang libot, isinagawa naman ang pagdiriwang ng banal na misa at ang pag-aalay ng bulaklak bilang pagunit sa debosyon sa Mahal na Birheng Maria na sentrong tradisyon ng Flores de Mayo. Kasunod nito ang isang munting salo-salo kung saan nagsama-sama ang mga pamilya, kabataan at mga nakatatanda upang magbahagi ng pagkain at makapagpalitan ng kwentuhan sa isang masayang samahan. Ayon sa mga residente, bagamat simple lamang ang isinagawang tapusan, nananatili ang diwa ng Flores de Mayo sa kanilang lugar sa pamamagitan ng sama-samang pananalangin, pakikilahok at pagtutulungan ng bawat isa. Ipinakita rin ng aktibidad ang matibay na bayanihan at pagbubuklod ng komunidad ng Bayanihan Village na patuloy na nagpapanatili ng mga tradisyong Pilipino at Kristiyano sa kabila ng mga hamon ng panahon. Sa kanilang simple pagdiriwan, muling napatunay na hindi kailangang maging magarbo ang isang selebrasyon upang maging makabuluhan, lalo na kung ito'y nagdudulot ng pagkakaisa, pananampalataya at magandang samahan sa loob ng komunidad. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newstime. Newstime at like na aming Facebook page, Newstime Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newstime staff and crew sa mga nakalipas na araw. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Angel Malikdan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.